Magandang araw sa iyo. Salamat sa pagsama mo sa ating pagsusuri ngayon. May isang issue kasing umugong kamakailan, 'di ba? Sa social media, sa balita. Oo, yung interview na nawala. Yun nga. Yung interview ni Corina Sanchez kay Sara Diskaya. Siya yung contractor, tapos tumakbo ring mayor ng Pasig dati. Tapos halos kasabay niyan, naglabas ng statement si Pasig Mayor Vico Soto. Medyo maanhang. Oo, nabasa ko nga yan. Kinu-question niya yung etika, 'di ba, nung ilang interviews ng mga kilalang media personalities dun sa contractor na yun. Tama. At grabe, nag-apoy yung diskusyon mula doon, ano? Oo nga parang nabuksan yung mas malaking usapan talaga. Tungkol saan ba yung ugnayan ng media, tapos pera, tapos politika. Medyo maselan. Maselan talaga. At hindi lang sila Mayor Soto at yung mga parang tinutukoy niya, yung magkasagutan eh. Pumasok pa nga si Arnold Clavio, 'di ba, yung veteranong journalist para ipagtanggol daw yung mga kasamahan niya sa industriya. Oo. Kaya ang mission natin ngayon, parang himayin natin to, gamitin natin yung mga info na nakuha natin, mga news reports, yung mga mismong posts sa social media ng mga involved. Para maintindihan natin ano ba talaga yung nangyari? Ano yung mga implikasyon? Exactly. Hindi lang sa kanila, kundi sa integridad ng pamamahayag, sa tiwala natin mga nakikinig, di ba? At ano ba tong sinasabing gray areas? Yan yung gusto kong maintindihan. Tara, simulan na natin. Sige, sige. Okay, so saan ba nagsimula to? Yung post ni Mayor Vico Soto, August 21. Yon yung una, di ba? Oo, yun nga. Doon, prangko niyang tinanong, bakit daw papayag yung mga kilalang mamamahayag na interbyuhin yung isang kontraktor na papasok sa politika? Lalo na kung may chismis. Yung tungkol sa pera. Yun. Yung malaking halaga raw nakapalit. Nabanggit pa niya yung parang 10 million. Pero sinabi niya, not an exact figure pero alam niya na, medyo vague pero may pahiwatig. Ang bigat nun. At hindi lang yung pera yung punto niya eh. Ang sabi niya, kahit pa sabihing walang technical na batas na nalabag, Okay. para sa kanya, shameful and violative of the spirit of their code of ethics daw. Dito niya pinasok yung gray areas. Yan yung term na ginamit niya. Ano raw yung mga gray areas na yun? Yung mga palusot daw. Parang, sasabihin lifestyle feature lang naman to or hindi naman news. O kaya kailangan ng sponsor para sa show. Mga ganong linya. Oo. Para kay Soto, yung pinaka-asset ng journalist, yung kredibilidad, yung reputasyon, parang ipinapahiram o binebenta daw sa mga corrupt kapalit ng pera. Wow, matinding salita yung puhunan, yung kredibilidad. Tapos, kasunod nga nun, di ba? Nung post ni Soto, Biglang nawala yung interviewing sa YouTube. oo, yung kay Corina nga, kay Sara Diskaya, sa Net25 channel yon. August 22 yun nangyari. Matagal na na-upload, parang January 5 pa. Tagal na ma. Tapos, ang mas nakakaintriga pa, may part doon sa interview, tinawag ni Corina si Diskaya na binabaha ng swerte. Nako. Di ba, may mga alegasyon nga ng irregularidad sa flood control projects laban kay Diskaya. So parang ibang-iba ngayon yung dating nung binabaha ng swerte. Oo nga, nagkaroon ng ibang meaning. At importante rin siguro i-contextualize, kailan ba ginawa yung mga interviews na yan? Kasama na yung kay Julius Babao. Oo, may isa pa pala si Babao. Nung panahon yon, si Sara Diskaya kumakandidato. Kalaban niya mismo si Mayor Soto sa Pasig. Kaya pala mainit din. Siyempre, todong tanggi sina Sanchez at Babao dun sa 10 million na alegasyon. Natural lang. Ano daw depensa nila? Yung linya nila, lifestyle storytelling lang daw yon, hindi raw political. May statement pa nga yung producers ni Corina. Na ano daw? Na nalaman lang daw ni Corina na kandidato pala si Diskaya nung mislong araw ng taping. Parang pinipilit nilang ilayo yung host sa political angle. Medyo mahirap paniwalaan yung para sa iba siguro, pero yun yung sinabi nila. Okay, dito na papasok si Arnold Clavio, di ba? August 22 din. Oo, sumali na siya sa usapan. Naglabas ng sariling statement. Hindi lang depensa para kay na Corina at Julius. Kunti. Diretsahang confrontation kay Mayor Soto. Matapang yung tanong niya ano ang alam mo sa propesyon namin, Mayor? Ano ang gray areas na binabanggit mo? May kasunod pa yan, di ba?
Yung parang sarkastiko. Oo, yung wag na tayong maglulukohan talaga. Parang hinahamon niya talaga si Soto. Grabe. Tapos may hamon pa siyang iba, di ba? Yung tukol sa ebidensya. Yun nga, sabi niya kung totoo yung bayaran, ilabas mo ebidensya mo. Diniin niya yung proseso nila sa news, yung verification. Hindi daw sila basta-basta naglalabas ng kwento ng walang basehan. Pinoprotektahan niya yung propesyon nila. Oo, yung credibility daw na iniingatan nila. Pero hindi lang siya nagdepensa. Bumanat din siya pabalik eh. Ano sabi niya kay Soto? Na nakikisawsaw lang daw si Mayor dahil may sariling political interest. Nagpaalala pa siya about respeto between professions. May ganun pa. Tapos, nag-iwan pa siya ng mga tanong, parang patama sa pamamahala sa Pasig, mga issue daw sa district engineer, insertions ng congressman, flood control, bids and awards committee, parang linisin mo muna bakuran mo ang dating. Nako, lumala yung bangayan. So, ano ba ibig sabihin ng lahat ng to? Politically speaking, klaro yung banggaan, ano? Oo, malinaw. Si Soto parang ang dating champion siya against corruption na umaabot na daw pati sa media. Tapos si Clavio? Si Clavio naman, parang siya yung tagapagtanggol ng mga journalists laban daw sa political agenda ni Soto. Pero parang mas malalim pa sa politika to, ano? Yung ethical side. Exactly. Yan yung core eh. Yung sinasabi ni Soto na spirit ng Code of Ethics. Kasi sabi nga niya, baka walang technically illegal, walang resibo, walang kontrata siguro. Oo nga. Pero yung tanong, tama ba, ethically speaking? Dito pumapasok yung gray areas. Gaano ba kanipis yung linya? Kailan ba nagiging lifestyle feature lang? At kailan ito nagiging parang bayad na promotion o endorsement? Lalo na kung may involved na pera, sponsorship. Oo, at ang pinaka-critical na tanong, anong epekto nito sa tiwala ng publiko? Kasi pag ang isang news personality na pinagkakatiwalaan mo, gumagawa ng ganitong content para sa isang politiko o negosyante na may interes, Hindi ba parang nababahira na yung objectivity niya? Yung pagiging patas? yun nga, yung objectivity, yan yung parang nasa alanganin. Sa legal side naman, gaya ng sabi mo, sabi ni Soto, baka walang technically illegal. Pero yung hamon ni Clavio, na maglabas ng ebidensya, mahalaga rin yun, diba? Oo naman. Kasi pinapaalala nun yung basic legal principle. Hindi ka pwedeng mag-akusa lang. Kailangan ng patunay. Tama. Para mas klaro siguro, may mga prinsipyo ba tayong pwedeng pag-usapan dito? Yung mga doctrines na related dito. Meron. May ilang importante tayong pwedeng tingnan para mas ma-frame yung discussion. Una, syempre yung Journalists' Code of Ethics mismo dito sa Pilipinas. Okay, ano yon? Ito yung, kumbaga, Biblia ng mga journalists dito. Mga rules na sinusundan nila para masigurong tapat sila, tama yung report, patas, may pananagutan sa publiko, at higit sa lahat malaya sa external influence. Kasama na yung pera o political influence? Oo, kasamang-kasama yon. Kaya yung sinasabi ni Mayor Soto na spirit ng code, ang ibig niyang sabihin, hindi lang yung literal na nakasulat yung importante. Dapat daw yung buong layunin, yung protektahan yung integridad ng media at yung tiwala ng tao. So, ang tanong, yung paggawa ng lifestyle interview sa kandidato, lalo na kung may alegasyon ng bayaran, labag ba sa spirit na yun? Kahit hindi specific na bawal sa letra ng code. Yan yung isang malaking tanong na lumabas dito. Hindi lang letra, kundi diwa. Okay, malinaw yon. Ano pa? Pangalawa, yung presumption of innocence o yung karapatan na ituring kang inosente hanggat hindi napatunayang na guilty ka. Kasama to sa konsepto ng due process or tamang proseso. Basic right yan, di ba? Fundamental yan. Sa batas, sa human rights, hindi pwedeng guilty ka agad dahil lang may nag-akusa. Kailangan ng ebidensya. Kailangan ng patas na proseso. Ito yung pinaghuhugutan ng hamon ni Clavio. Na maglabas ng ebidensya si Soto? Oo, sabi niya kung may ebidensya ka, ilabas mo. Kasi kung wala, akusasyon lang yan. At dapat ituring pa ring walang basehan yung alegasyon ng bayaran kina Sanchez at Babao. Importante to para maprotektahan yung reputasyon ng mga inaakusahan ng walang sapat na pruweba.
Okay, so may bigat din yung side ni Clavio dito. Based sa prinsipyong yan. Gets ko. Pangatlo. Oo. Sinasabi ng Constitution natin, kailangan ng free press para sa demokrasya, para sa malayang informasyon, para mabantayan yung gobyerno. Pero, May pero? may pero, yung kalayaan na yan, hindi absolute, may kasamang mabigat na responsibilidad. Responsibilidad na ano? Na siguraduhin na tama yung informasyon mo, na patas ka, na sumusunod ka sa ethical standards ng propesyon mo. Itong buong gulo ngayon, umiikot sa balanseng yan eh. Paano? Sa isang banda, malaya ang journalist mag-interview kahit sino, kahit controversial pa yan. Pero sa kabilang banda, may pananagutan sila kung yung paggamit nila ng freedom na yun nagdudulot ng duda sa integrity nila. O kung nagagamit sila para sa interes ng iba, lalo na kung may bayad daw. Nasaan yung tamang balanse? Yan yung mahirap hanapin minsan. Yun nga, yan ang dapat pag-isipan nating lahat. Grabe, ang dami nating nahimay. Mula sa mga pangyayari, sa mga sinabi ng bawat panig, hanggang sa mga prinsipyong ito. So para sa iyo na nakikinig sa amin ngayon, maiwan kaming tanong. Ano yun? Para sa iyo, saan ba dapat ilagay yung linya? Kailan ba hindi na okay, hindi na katanggap-tanggap para sa isang journalist or news personality na tumanggap ng bayad o sponsorship o kahit anong tulong pinansyal para sa isang interview or feature? Lalo na kung yung subject may clear political o business interest na pwedeng makaapekto sa objectivity niya. Mahirap na tanong yan. Mahirap pero kailangang pag-isipan, di ba? Ano sa tingin mo? Gusto naming marinig yung pananaw mo. Pwede kang mag-comment o mag-message sa amin. Oo, mahalaga yung insights ninyo. So, para lang i-recap natin, pinag-usapan natin yung issue involving Mayor Soto, yung mga interviews ni na Sanchez at Babao kay Diskaya, yung pagkawala ng video, at yung depensa ni Clavio. Tapos, sinuri natin yung political at lalo na yung ethical implications. At tiningnan natin in relation to 3 key principles, yung journalist's code of ethics at yung spirit nito, yung presumption of innocence and due process, at yung crucial balance ng freedom of the press at accountability. Gusto lang naming linawin ulit, yung mga info na ginamit natin dito ay galing sa mga nailatahalang reports at social media posts mula bandang August 21 hanggang August 23, 2025. Tama. Para sa mas marami pang ganitong pagtagalakay, mga pagsusuri sa mga isyung importante sa ating lipunan, huwag kalimutang mag-subscribe. Oo, para updated ka lagi. Hanggang sa susunod nating pagsusuri, maraming salamat sa pakikinig mo.